Nagsimula ang storya sa matinding gera sa Marineford. Ipinapakita dito ang matinding hirap na kinakaharap ng mga normal na tao laban sa mga halimaw at sobrang lalakas na mga karakter. Ang title ng kwento ay One Piece Fan Letter, isang masterpiece galing sa legendary anime na One Piece. Simulan na natin. May isang batang sobrang fan ni Nami, at nagsusulat siya ng fan letter para sa kanya. Ang sinulat niya ay, Dear Nami-san, ikaw ay isang natatanging pirata. Sa mundo ngayon, pinaghaharian ito ng mga barbaro na umaasa sa kapangyarihan ng kanilang devil fruit at lakas. Ngunit kaya mong talunin sila gamit ang iyong talino at pagiging mapamaraan. Nami-san, ikaw ang aking pag-asa. Sana'y magpatuloy ka sa pagkakaroon ng mga kahangahangang paglalakbay sa karagatan. Habang naghahanda siya ng mga gamit, ginulat siya ng isang matanda at sinabing mag-deliver na siya. Nagalit ang matanda dahil wala na naman siyang suot na salamin at baka mapahamak pa siya habang nagde-deliver. Ngunit tumanggi ang bata sa pagde-deliver at sinabing busy siya dahil aalis siya para sa isang adventure of a lifetime. Pinipigilan siya ng matanda at sinabing hindi kaya ng isang tao na mabuhay ng mag-isa. Dagdag pa nito, tingnan mo ang kapitbahay natin, na-promote na at nakakapagbigay na ng pera sa mga magulang niya. Pero ang sagot ng batang babae ay, iba ko sa kanila. Iba ang gusto kong tahakin sa buhay. Nagdadaldal pa rin ang matanda kaya lumusat at tumakas na lang siya. Binalaan siya ng matanda at sinabing naging malaking bahagi ng Paramount War ang mga piratang gusto niyang makita. Lumipat ang kwento sa Marineford War at pinakita dito ang buhay ng mga normal na marine. Nakita niya ang kapatid niyang nakasabit sa yelong ginawa ni Admiral Aokiji. Binaril niya ang yelo para malaglag, at sinabi sa kuya niya na mabagal itong umangat ng ranggo kumpara sa kanya dahil masyado siyang malambot. Nilapitan niya ito at sinabing, kailangan mong maging mas matalino. Nagpatuloy ang gera at makikita natin na sobrang kawawa ang mga normal na tao kumpara sa mga napakalalakas na karakter sa digmaan, parang langgam lang sila sa ilalim ng mga elepante. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa mga normal na mamamayan na nagtatalo kung sino nga ba talaga ang pinakamalakas na swordsman. Sinabi ng isa na, syempre si Mihawk ito. Pero ang isa namang lasing ay sinabing si Zoro. Sinabi ng kasama nila na patay na si Zoro, pero hindi nila alam na nasa likod lang nila ito at nakikinig sa kanila. Bamaling naman ang kwento sa mga batang nagbabasa ng magazine tungkol kay Frankie. Binawalan niya ito kaya't nagtakbuhan ang mga bata. Nung tinignan niya ito, napangitan siya at sinabing, sino ang bibili ng basura na ito, sabay alis. Bumalik na ang kwento sa ating bida ng storya. Nakasakay siya sa lobo na tila motor at meron siyang isang mapa. Sinabi rin niya na hindi niya nakalimutan ang secret message ni Captain Luffy na, 3D2Y. Nagpatuloy sa paglalakbay ang bata at iniisip kung gaano siya kasaya dahil malapit na niyang makita si Nami. Alam niya ang sikreto kung saan magtitipon ng Straw Hat Pirate sa isla na ito, kaya mag-aabang na siya sa port para ibigay ang fan letter na ginawa niya. Ngunit nagulat siya dahil sobrang daming tao ang nagsisigawan. Sinabi niya sa sarili, hindi naman dapat ganito kadami ang tao sa daan na yun, kaya't nagpa siya siyang lumipat sa Plan B. Habang pabalik siya, nabangga siya ng dalawang world government agent, kaya napunta siya sa gitna ng napakagulo at napakaraming tao. Halos map-Isaac siya dito, ngunit tinawanan lang siya ng mga takmol na ito. Maya-maya, may mga kaluluwa na tumagos sa kanila na nagdulot ng panghihina nila. Lumalabas na andan pala si Pero na kaya sila nagkaganito. Bumalik ulit ang storya sa mga lasing na nag-uusap at sinasabing sigurado sila na sobrang lakas na ni Zoro dahil nag-training ito sa ibang parte ng mundo. Pero may nakisawsaw pang isang lasing at pinagtripan si Zoro. Niloloko ang kanyang atake na onigiri at sinabing, bakit niya kinakagat ang espada? Mukha siyang mosshead. Naririnig ni Zoro ito at sobrang pike na siya sa mga takmol na ito, kaya't sinagupak niya sila real quick, sabay alis. Lumipat naman ang storya sa isang nakakatakot na marine na nag-uutos na ipadala ang sulat sa isang tao. Tinanong siya kung paano kung may laglag niya ito. Hindi sumagot ang marine ngunit binigyan siya ng isang nakakatakot na tingin na sapat na para malaman ang sagot. Lumabas ang marine at sinabi sa mga kasama niya, sobrang nakakatakot talaga siya at karapat-dapat siyang tawaging the Benevolent King of the Waves. Binuksan ng King of Waves ang kanyang cabinet at tiningnan ang wanted poster ni Chopper. Pero hindi inaasahan ang reaksyon niya, isa pala siyang die-hard fan ni Chopper.
Hindi niya mapigil ang matuwa ng sobra tuwing nakikita niya ang poster ni Chopper. Sinabi niya, sayang at pirata si Chopper at ako'y isang marine. Para kaming mantika at tubig, kaya't hindi dapat ako mabaliw kay Chopper. Bigla namang nag-iba ang tono niya nang may tumawag sa kanya. Pagkatapos ng tawag, halos maiyak siya sa pag-aalala kay Chopper dahil nalaman niyang maraming marines ang ipapadala doon. Lumipat ang storya kay Chopper na bilib sa magazine ni Frankie. Pinapanood siya ng isang babaeng afro ang buhok at sinasabi sa sarili, wow, mukhang sikat talaga ang robot na yon. Umalis na si Chopper at nadismaya ang babaeng may afro dahil hindi niya binili ang magazine. Bumalik na ang storya sa ating bida. Tumatakbo pa rin siya at naglalakbay para makita ang Straw Hat Pirates. Sa katatakbo, may nabangga siyang marine kaya't nagtago siya. Ngunit hindi niya namalayan na nailaglag niya ang kanyang fan letter, at inakala naman ng marine na ito ang sulat na kailangan niyang dalhin kanina. Hahabulin na sana ng ating bida ang marine para kunin ang sulat, pero natapakan siya ng isang salbaheng, nakakatakot na marine. Sobrang natakot siya at sinabihan siya ng marine na alisin ang mga basurang ikinalat niya. Agad niyang pinagkukuha ang mga ito. Sinabi pa ng marine na ang mga kagaya niya ay walang mararating sa mundong ito, sabay tapak sa mapa na ginawa niya. Nalungkot ng sobra ang ating bida, pero nagulat siya nang tinulungan siya ni Usopp. Halos mahimatay siya sa dismaya sa mga nangyayari at hindi niya nakilala si Usopp. Tinanong ni Usopp kung ayos lang siya, pero sinabi niya na hindi, dahil kinuha ng isang marine ang letter niya at tinapak-tapakan siya ng isang salbahing marine. Sinabi ni Usopp na may nakita siyang marine na may dalang sulat doon, pero ang tinuro ni Usopp ay puno ng mga masasamang gang kaya nagulat siya. Tinuruan siya ni Usopp ng mga teknik na natutunan niya kay Nami, pero nang ginawa ito ng ating bida, hindi ito gumana. Bamaling ulit ang storya sa mga nagtatalong mga lasing-ero tungkol sa kung sino ang pinakamalakas na swordsman. Sinabi ng isa na si Whitebeard ang pinakamalakas, pero sinagot siya ng isang lasing, inutil ka ba? Hindi naman swordsman si Whitebeard. Kontra naman ng isa, pero gumagamit siya ng isang naginata, isa sa 12 grade swords. Sagot naman ng isa pa, hindi. Si Mihawk ang pinakamalakas na swordsman. Nagkatalo sila ng nagkatalo, kaya't nakisawsaw ang isang marine at sinabing, wala kayong alam lahat. Ang pinakamalakas ay si Akaino. Nagsigawan ng mga lasing-ero, ang pinag-uusapan namin ay kung sino ang pinakamalakas na swordsman. Huwag ka makisawsaw. May isang tahimik na lalaki na nagsabi sa katabi niya, si Zoro ang may pinakamataas na potential sa kanilang lahat. Pero hindi niya alam na si Sanji ang kausap niya. Sinabi ni Sanji, bakit puro si Zoro the Mosshead ang pinag-uusapan mo? Mas malakas si Blackleg Sanji. Hindi siya nakilala ng mga lasing, kaya tinawanan siya ng mga ito at sinabing, bobo ka ba? Hamak na mas mababa ang bounty niya kaysa kay Zoro. Maya-maya, nakatulog silang lahat bigla. Bumalik ang storya sa ating bida na gumagapang sa ilalim ng lamesa at sinusubukang kunin ang fan letter na ginawa niya. Pero mali ang nakuha niya. Nang kukunin na niya ang letter, bigla ang may dumating na mga marine kaya't hindi niya nakuha ang kanyang letter. Nagtago siya sa ilalim ng lamesa at pinakinggan ang usapan nila. Tinanong ng isang lasing kung sino ang paborito niyang pirata, at sumagot ang kapatid niya na, alam ko ang paborito niya, si Straw Hat Luffy. Kaya nagalit siya at sumigaw, mga gago ba kayo? Sinusuportahan niya ang mga pirata, patuloy ang pagyayabang ng kanyang kapatid, sabay sabing, huwag kayo mag-alala dyan, mas mataas ang rank ko sa kanya. Tawanan ang mga lasing, at sinabi pa, ano? Mas mataas pa ang rank ng nakababatang kapatid mo kaysa sayo? Inis na inis ang ating bida sa ilalim habang nakikinig, at iniisip niyang, nakakainis talaga ang takmol na ito. Bakit ba kasi hinahayaan ng kuya niya na ganun-ganunin lang siya? Nakatulala lang siya habang iniisip na hindi niya gusto ang kapatid niya dahil palagi siyang niyayabangan at minamaliit mula pa noong bata sila. Iniisip niya na ayaw talaga niya sa mayabang at buwisit niyang kapatid. Sa isang flashback sa digmaan sa Marineford, nagising siya sa gitna ng gera, pero hindi siya makaalis dahil nadaganan siya ng isang bahagi ng katawan ng higanteng si Ors. May nangyaring pagsabog na nagdulot ng mas matinding pagkadikit at paglubog niya sa tubig. Napatingin siya sa langit dahil sa sobrang sakit, at may nakita siyang barkong pabagsak sa kanya.
Ang pagbagsak ng barko ang nagdulot ng pagkakalaya niya. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang paghihirap ng mga normal na tao, mga ordinaryong marine, laban sa mga napakalalakas na karakter. Maya-maya, narinig niya ang sigaw ng nakababata niyang kapatid, tinatawag siya. Nakita niya ito na naipit sa pagitan ng mga yelo. Plano niya itong tulungan, pero dahil sa mga ataking ginagawa ni Kizaru sa digmaan, nagkaroon ng matinding pagsabog na nagpahirap pa sa sitwasyon. Nakita niya ang paparating pang mga atake, kaya't naisip niyang tumakas na lang at hayaan ang kapatid niyang mamatay. Pero habang tumatakbo siya, narinig niya ang sigaw ni Luffy kay Ace, "Kapatid ko, Ace. Hindi kita hahayaan mamatay." Dahil sa sinabi ni Luffy, natauhan siya at nag-ipon ng lakas ng loob. Kahit durog ang mga buto niya sa paa, pinilit niyang tumakbo para mailigtas ang kanyang kapatid. Dito, ipinakita ang ibang bahagi ng labanan. Bukod sa napakalalakas na mga karakter kagaya ni Whitebeard at ng mga admirals, may bahagi rin ng labanan kung saan may mga matatapang na mandirigma na handang lumaban kahit wala silang kapangyarihan o lakas. Ang digmaan at ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin na bawat karakter, mapanormal na marine man ito, at kahit walang kapangyarihan, haki, o devil fruit, ay mahalaga at may importansya. Ang mga ginagawa ng ating mga bida ay may impluwensya sa kanila, at kayang baguhin ang buhay ng kahit sino. Bumalik ang storya sa kasalukuyan. Nagpapasalamat siya dahil kay Luffy, nabuhay ang kapatid niya. Pero si Luffy naman ay nakita ang kapatid niya na mamatay sa harap niya at nawawala na rin ng ilang taon. Kamusta na kaya si Straw Hat Luffy? Biglaang may nag-report sa kanila na nakita nila si Luffy sa isla, na sobrang ikinagulat nila. Narinig ito ng bida natin, kaya't na-excite agad siya. Sa sobrang excitement, napadpad siya sa gitna ng digmaan, hinahanap niya si Nami habang nasa taas ng isang poste. Pero nahulog siya dito, at lumipat ang storya kay Afro Girl na sumisigaw dahil hindi siya nakakuha ng ticket sa concert ni Soul King. Isa pala siyang die-hard fan ni Brook. Bumalik ang storya sa ating bida na tumatakbo sa gitna ng isang gera. Dito niya nasaksihan si Captain Luffy, na ikinagulat niya, at ang isang marine na sobrang iniidolo siya ay sinabing, "He's looking great." Inutusan ng mga marines ang King of Waves, para hulihin si Luffy. Kaya't naiyak siya dahil wala siyang choice at sobrang nag-aalala siya kay Chopper. Pagkatapos nito, binalita ng mga bata kay Afro Girl na makikita niya si Soul King Brook sa Grove 42, kung saan magkikita-kita ang Straw Hats. Bumalik tayo sa ating bida, at na-corner siya sa isang gilid ng mga masasamang pirata. Pero niligtas siya ng ating mabuting marine at hinawakan siya dahil sobrang nag-aalala ito sa kanya. Binalita sa kanya ng kasama niyang marine na hindi sila pwedeng dumaan dahil naglagay ng guhit ang Dark King Rayleigh. Kaya't napilitan silang umatras at maghanap ng ibang ruta. Inalok naman ng ating bida na meron siyang sikretong ruta at makakarating sila sa Straw Hats ng 10 minuto lamang. Pero maya-maya, naghabulan sila dahil hindi pumayag ang marine dahil napakadelikado nito para sa kanya, at bata pa siya. Nagulat ang mabuting marine dahil napakabilis nga nilang nakarating doon, pero inaya na siya umuwi nito. Habang pabalik, nakakita sila ng naglalakihang insekto na palapit sa kanila, kaya't nagtatakbo sila papasok ng isang silid. Naiinis ang ating bida dahil sa marine na ito ay nakulong sila sa isang silid, pero sinabi ng marine na trabaho niya protektahan ang mga sibilyan sa mga delikadong pirata. Sinabi ng ating bida na hindi masamang pirata si Nami at ang Straw Hats. Sinabi ng marine na, "Oo, alam ko, pero pirata pa rin sila." Pero kahit na, sabi ng ating bida, binago ni Nami ang aking buhay. "Oh, wala akong devil fruit, haki, o muscles kagaya nyo." Kahit na sa mundong ito na pinaghaharian ng malalakas na tao, may pag-asa pa ang mga kagaya kong powerless na babae na mabuhay ng malaya at masaya. Special si Nami sa akin dahil sa kanya naisip ko na pwede din ako mag-adventures kagaya niya. Kaya't sinabi ng ating mabuting marine, "Oo, sige. Hindi ko kaya na makita mo si Nami ng harapan, pero kaya kitang tulungan makita siya ng malayuan." Sinabi ng ating bida, "Paano?" Kaya't tinuro niya ang secret door para makatakas sila. Tumakas ang dalawa at nagtatakbo papunta sa kanilang ruta. Napansin ng ating bida na mukhang may nagbago sa ating mabuting marine at tinanong niya, "Dahil ba ito sa gera sa Marineford?" "Siguro," sagot ng marine, "dahil ito kay," bago pa niya masabi, may tumagas na kaluluwa sa kanya.
pero naiwasan ito ng ating bida kaya't nagtatakbo na siya papunta doon bago pa mahuli ang lahat. Habang tumatakbo, natatanaw na niya ang barko ng Straw Hats, pero bago siya makarating, dinampot siya ng salbahing marine na ito. Nagpupumiglas siya pero hindi siya makaalis dahil wala siyang kahit anong lakas. Inatake ng Marines ang barko ng Straw Hats kaya't nag-alala ang ating bida at nagsisigaw ng, "Wag, wag. Baka mamatay si Nami." Kaya't kinaldabog siya ng buwisit na marine na ito sa lupa at sinabi sa kanya, "Ang mga walang kwentang tao kagaya mo ay walang karapatang magsalita." Naiyak na siya dahil hindi man lang niya nakita si Nami, at harapan pa niyang nakikitang pinalulubog ang kanilang barko. Pati ang sulat na gusto niyang ibigay kay Nami, kahit kapalit ang buhay niya, ay hindi man lang niya nagawang ibigay. Pero bago siya mawala ng lakas ng loob, biglang may pumasok sa isip niya, at nailigtas siya ng mga nagtatakbuhang tao kasama si Afro Girl. Kaya't nagpatuloy ang ating bida at hindi sumuko. Nakuha niya ang fan letter at nagtatakbo, ginawa niya ang lahat para hindi mahuli ng mga Marines. Pero may dumating na isang malakas na Marine, ang King of Waves, pero hindi siya natakot at nagpatuloy sa pangarap niya habang sinasabing, "Nami-san, ikaw ang pag-asa ko sa mundong pinaghaharian ng lakas at kapangyarihan. Kahit nasaktan nila ako at tapak-tapakan, magpapatuloy pa rin ako sa pagtakbo at pag-abot ng pangarap ko at mabuhay ng masaya at malaya. Dahil sa iyo kaya ako ganito. Mag-isa, salamat, Nami-san. Sana magpatuloy ka pa sa sobrang daming masasayang adventures." At dito na nagtatapos ang ating video. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa mga malulupet pang recap kagaya nito.